Purihin ang Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay Lunes. Ako po ay nakabalik na galing sa isang critical area mission. Ako po ay muling nakabalik dito sa Manila upang ihayag na muli ang salita ng Diyos. Kanina lang po na madaling araw ako dumating. Subalit ngayon, andito muli ang salita ng Diyos upang ihayag natin. Hindi po tayo maaaring makapag-video doon. At maganda po dahil ang mga tao doon ay uhaw sa salita ng Diyos. Salamat po. Sabi niya dito sa Ezekiel chapter 34 verse 15. Ang sabi niya dito, ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap sa kanilang kapahingahan. Hahanapin ko ang mga nawawala, ibabalik ang mga nalayo, ihilutin ang mga pilay, palalakasin ang mga mahihina, at babantayan ang mga malulusog at malalakas. Bibigay ko sa kanila ang kanilang kailangang pagkain. Ito ang gusto ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, ako mismo ang magpapastol sa kanila. Yung mga nalayo, yung mga nawala ay aking hahanapin, at ang yung mga malalakas, ang mga malalakas ay lalo ko pang palalakasin, ang mga malulusog ay lalo ko pang bibigyan ng kasaganaan ng kanyang buhay upang siya ay talagang managana sa piling ng Panginoon. Ito rin po yung naramdaman ko nung ako ay nagpunta sa critical area upang ihayag ang mga salita ng Diyos, na talagang ang mga tao doon ay uhaw sa salita ng Diyos. Sa Tibli Camarines po ay isang critical area, gusto pong magtayo ng isang church para sa gawain ng Panginoon na patuloy na itong patuloy na ma-expose ang salita ng Diyos, patuloy na maihayag ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos, iningatan niya ako, pinagpala, at nakabalik po ako ditong malusog at maayos. Purihin ng Panginoon, kung kalooban ng Diyos ay tayo po ay magtatayo ng isang church doon upang para sa mga tao doon ay mayroong isang church na makapagturo, at pagdating doon ay makapag-train naman ako ng mga tao na kahalili ko para pag wala ako ay pwede muna sila. And then, kapag dumating ako, ay sama-sama tayong nagpupuri sa Panginoon. Salamat sa Diyos, purihin ng Panginoon, bagaman ang lingkod ninyo ay medyo pagod dahil nga sa biyahe, wala po akong sariling sasakyan, okay lang po. Minsan kasi, yung Camarinesor ay akin lang tinatricycle dahil sa para kung makaikot ako, kung sa mga barangay, maaari akong makaikot, meron akong dalang tricycle. Purihin ng Panginoon at pasalamatan dahil dito sa Binya, nandito kami sa Binya ngayon, ay purihin ng Panginoon. Dito naman ay marami tayong mga medyo mga kalalakihan na pwedeng sumama sa mission. Ay yun ay ating ipapollow up yun, Bible study and follow up. Kaya purihin ng Panginoon, pasalamatan natin sapagkat mayroon mga taong talagang nauuhaw sa salita ng Diyos. Ito ngayon ang panahon para iproklama natin ang salita ng Panginoon. Ito ngayon ang huwag tayong masyadong tulog ng tulog, rest na sa langit ang ating resting. Sa langit ang ating pagpapahinga. Ang Kristiyano, habang nabubuhay, ay patuloy na naglilingkod sa ating Diyos. Ang Kristiyano ay magpapahinga siya kapag siya ay patay na, nakapunta na siya sa langit. Kaya mga kaibigan ko, lalo dyan sa ating mga kasama sa BCWM, mga pastor, ay sama-sama po nating iproklama ang salita ng Diyos. Ito na kasi ang panahon upang lalo pang marinig ng mga taong sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na tunay na tagapagligtas upang madala natin sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga komunidad ang salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon, bagaman ako ay nag-iisa lamang, pero ang Diyos naman ang kasama ko, kaya malakas ang aking loob
Sapagkat sabi ng Panginoon, ano ba ang magagawa ng tao? Kung ako ang kasama mo, walang magagawa yan. Purihin natin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ito lang po ang masasabi ko. Habang may buhay pa tayo, sama-sama tayong mga Kristiyano na ihayag ang mga salita ng Diyos sa lahat. Purihin po ang Panginoon at pasalamatan natin ngayong umaga. Nasaan po ang Diyos nung hindi pa nalilikha ang langit at ang lupa?